yan! Umalis ka diyan! Nilamon ng apoy ang ilang bahay sa isang residential area sa barangay Pagkakaisa, Perez, Quezon. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay na gawa sa kahoy. 9 na bahay ang natupo. Himalang nakaligtas ang 10 taong gulang na bata na pinagsasaksak ng 22 beses habang pauwi mula sa eskwela. Ang posibleng motibo raw sa krimen, inggit. May report si EJ Gomez. Tila nakatambay lang ang babaeng iyan sa tabing kalsada sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal kahapon. Pagdaan ng isang batang lalaki, sinundan ito ng babae saka sinaksak sa likod ang bata. Napahiga ang bata pero tuloy pa rin sa pananaksak ang 18 anyos na babae. Masasabi natin parang wala siya sa sarili, no? And nung ini-interview siya ng aming investigator, ay paiba-iba yung sinasabi at hindi klaro. So there's something about the mindset ng ating suspect. 22 saksak ang tinamo ng 10 taong gulang na batang pauwi sana galing eskwela. Dalawa po dito sa magkabila kanan at saka kaliwa, balikat. Tapos ito balik po itong kaliwa niya dahil dinaganan po, sabay sinasaksak siya. Saka yung baga po niya na lagyan ng na pasukan ng hangin. Nagpapagaling sa ospital ang bata. Siyempre bilang isang magulang masakit. Yung makikita mo na ginagawa sa anak mo, parang yung tago sa sa puso mo, yung kirot, sakit. Ayon sa mga pulis, maagang nawala ng magulang ang suspect, kaya inggit ang tinitingnan nilang anggulo sa krimen. Bakit ka naiiyak? Iniwan po kasi nila ako kasi wala bata pa. Ng mga magulang mo. Tapos, bakit mo nagawa yun sa bata? Ano yung reason? Dahil po sa selos po. Hindi ko naman po kasalanan yung patuloy na nila. Nakadetine sa custodial facility ng Taytay Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong frustrated murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkainitan sina Vice President Sara Duterte at Senator Risa Ontiveros sa pagdinig sa budget ng Office of the Vice President. Tinanong ni Ontiveros ang nilalaman ng children's book na sinulat ng bise at gagastusan ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga batang estudyante. Iminungkahi rin ni Ontiveros na ilaan na lang sa mga ahensya ng gobyerno ang pondo para sa mga programa ng OVP na meron din ng ibang mga ahensya. Sagot ni Duterte na pupulitika ang kanilang budget na kalaunay lumusot sa komite ng Senado. Pinupulitika rin daw ni Ontiveros ang kanyang libro. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I don't appreciate this kind of attitude. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Pinakakansela na ang passport ni dismissed Mayor Alice Go matapos isiwalat na mahigit 1 buwan na siyang wala sa Pilipinas. Nagtaka naman ang Bureau of Immigration dahil may ticket daw pabalik ng Pilipinas si Go pero sa record nila ay nasa Pilipinas ito. Narito ang aking report. Ang mga litratong ito na inilabas ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kuha raw noong July 21 nang dumaan sa immigration area sa Singapore si dating Banban Mayor Alice Leal Go. Kasama niya ang mga kapatid na sina Sheila at Wesley, pati si Cassandra Ong na iniuugnay sa Pogo sa Porac, Pampanga. Walang record ang Bureau of Immigration ng pag-alis ni Go sa Pilipinas, pero may mga nakuha silang record ng pagdating niya sa Malaysia, Singapore at Indonesia. Posible raw dumaan sa backdoor si Go para makalabas ng bansa. Kagaya po ng mga private airstrip and yung mga tawid dagat.
So tingin po natin, yun po ang inabuso ni Mayor Guo upang makalabas po ng bansa and to circumvent immigration. Batay sa intel ng immigration, may flight pabalik ng Pilipinas si Guo. Upon verification po, wala pong sumakay doon sa aircraft na yun, pabalik po ng Pilipinas. And it got us asking the questions na bakit siya may ticket galing sa labas, papasok ng bansa, when our record states that she is still in the country. Yung record niya with Malaysia, nakalagay no image available eh. Very high-tech ang Malaysia. Hindi pa pwedeng walang image. Remember also na merong nag-apply ng NBI clearance, Alice Guo din, but different face. Ibang itsura sa litrato. Ang Office of the President, inatasan na ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice na kanselahin ang passport ng 3 Guo at ni O. Hindi na siya pwedeng lumayo. Kung saan bansa siya inabot nitong cancellation, doon na lang siguro siya. And that will be easier for us to monitor and locate her. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nagbabala sa immigration personnel na may papel sa pag-alis ni Guo na lumantad na. Titingnan din daw ng DOJ kung may partisipasyon ang mga abogado ni Guo. Ako nag-reply ako sa sinasabi niya. Sabi niya, nandito naman siya sa Pilipinas. Although personally, hindi ko naman siya nakita. Ang nagnotaryo ng counter-affidavit ni Guo kaugnay ng human trafficking complaint na nindigang nakaharap niya si Guo nito lamang August 14. Nagpunta sa Attorney Elmer Galicia sa DOJ. Ayon sa nakapulong niyang prosecutor, sinabi raw ni Galicia na isang kaalan ang nag-ayos ng pagpapanotaryo ni Guo. Nakausap sila ni Alice Guo doon sa baba ng kanyang opisina, nakita niya. At nagpresenta ng driver's license si supposedly Alice Guo. Umarangkada na ang ikalawang bugso ng taas-singil sa toll ng South Luzon Expressway o SLEX. Sa mga manggagaling sa Alabang, papuntang Calamba, Laguna, may dagdag na 10 hanggang 30 piso sa toll depende sa sasakyan. 2 hanggang 8 piso naman ang dagdag sa mga manggagaling sa Calamba papuntang Santo Tomas, Batangas. Simula sa August 31, pagmumultahin na mga motoristang daraan sa tollways nang walang RFID, kulang ang load at gagamit ng peke o sirang RFID. Depende sa paglabag ang multa na posibleng umabot hanggang 5,000 piso. Naging mainit po ang tagpo sa pagdinig ng Senado sa umano'y paggamit ng excessive force ng pulisya nang isilbi ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Binasa ni DILG Secretary Benher Abalos ang testimonya noon sa Senado ng isa umanong biktima ng panggagahasa ni Kibuloy. Pinalagan niya ng abogado ni Kibuloy. Noong nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy. Gusto kong sumigaw ng tulong. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabihin niya hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas. To quote verbatim the allegations in the affidavit complaint, I think Attorney Abalos knows that it is improper in a Senate proceeding. That is also unfair on the part of Pastor Apollo Kibuloy who cannot actually also state his portion. Sabihin mo sa kliyente mo, sumuko na. Humarap din sa Senado ang taga-suporta ni Kibuloy na namatayan umano ng kaanak dahil sa takot at trauma sa ginawang raid sa compound ng KOJC. Nanindigan ang mga PNP ground commander na hindi excessive force ang kanilang ginamit ng isilbi ang arrest warrant. Mainit na sinalubong si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa kanyang pagdalaw sa Kapuso Network. Winelcome siya ng GMA executives sa pangunguna ni President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, at Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Sa GMA Integrated News interviews, ikinuwento ni Yulo na malaki rin ang naitulong sa kanya ng kaibigang Filipino-British gymnast na si Jake Jarman na nakalaban sa Paris.
Yung sa second vote ko po kasi nahihirapan talaga ako sa kanya, hindi siya consistent talaga. So nagpaturo po ako kay Jake nung nag-training camp po ako. And yeah, nakatulong naman po yung technique niya. Posibleng 2 yulo ang lumaban sa 2028 Los Angeles Olympics. Bukod kay double gold medalist Carlos Yulo, plano kasi ng Gymnastics Association of the Philippines na makasali rin doon ang nakababata niyang kapatid na si Eldrew. May report si Katrina Son. Sa bawat pagtalon at pagtumbling, pati na sa pagbalibaligtad sa rings, kitang-kita ang talento sa gymnastics na si Carl Jarrell Eldrew P. Yulo, ang 16 na taong gulang na nakababatang kapatid ng double gold Olympic medalist na si Carlos Yulo. Jarrell Eldrew of NCR. Malimit siyang nag-uuwi ng gintong medalya. 9 na taong gulang pa lang daw si Eldrew nang manalo ng medalya sa ibang bansa. Ang inspirasyon daw niya, ang kanyang kuya. Gusto niya rin gayahin ng kuya niya. Noong 8 years old yan, sinabi niya gusto ko talunin makalaban ng kuya ko at talunin ko siya. Yun sinabi niya yun. Ang tagumpay ng kanyang kuya sa Olympics, posible na ring maging abot kamay ni Eldrew. Ikinatutuwa raw ng kanilang pamilya na isa si Eldrew sa mga napipisil na lumahok sa 2028 Los Angeles Olympics. Sa tingin ko, ready na din siya dahil yung mga past 3 laban niya, nakaka-7 gold siya. Nakausap ng araw si Eldrew ng Gymnastics Association of the Philippines. Di tulad ng kanyang kuya na ilang taong nag-training sa Japan. Gusto raw ni Eldrew na sa Pilipinas magsanay. Naghahanap na raw si GAP President Cynthia Carrion ng permanent coach para kay Eldrew at para sa Gymnastics Philippine team. Bulgaria is one of them, from Bulgaria. There's another one from Australia. There's another one from Korea. Sa ngayon, may pansamantalang coach daw si Eldrew na humihingi ng pointers mula sa dating Japanese coach ni Carlos Yulo na si Munehiro Kugemiya. So I am looking now. This is going to be, but of course, Rayland Capillan is coaching him right now. Yeah. But Rayland is always texting Carlos, Coach Mooney, and Coach Mooney is advising him how to coach Eldrew. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.